Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time ng panonood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. But anyway guys, wala na ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection, hango ito sa ating simbahang katoliko. So ayon sa Marcos chapter 9 verse 2 to 10, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang sinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroon, nakita ng tatlong nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sino mang sa mundo ang makapagpapaputi nito ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakipag-usap kay Jesus. At sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." So dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap, at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang aking pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Biglang tumingin sa paligid ng mga alagad, ngunit wala silang ibang makita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ayan guys, napakalinaw ng mensahe. Ito yung pagbabago ng anyo ng ating Panginoon Jesus. So, yun na nga, nagpunta sila sa bundok, sinama si Pedro, si Juan, tsaka si Santiago. Tapos nakita nila na nagbago ang anyo, talagang sobrang kaniningan. So, ibig sabihin, ito yung glorified na pagbabago ang anyo ng ating Panginoon Jesus. Pero bago yan, bago yung eksena na yon, ang unang eksena dito ay sinabi ng ating Panginoon Jesus kila Pedro na ang anak ng tao ay magbata o maghirap hanggang sa ipako sa krus, hanggang sa mamatay. Kaya kumbaga may takot, may pag-alinlangan yung mga alagad dahil nga kinikilala nilang leader ng ating Panginoon Jesus. Tapos nagsabi siya ng ganun. Parang siyempre panghihinaan sila ng loob. So dahil doon sa mga baksigan, nagmumuni-muni sila. Kaya nangyari yun. Pumunta nga sa bundok at sinama para maging lumakas pa loob dahil sa nakita nilang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga nung nandun na sila, kaya nga sabi nila, gagawa daw sila ng kubol. Dahil sa sobrang takot, hindi na nila alam ang kanilang sinasabi. So, kumbaga, patikim pa lang to. Yung glorified body ng ating Panginoon Jesus, patikim pa lang na pinapakita dito kung gaano kaningningan, di ba? Na pagkatapos niyang gawin yung mission niya dito sa mundo, ayun na yung naghihintay sa kanya. Kumbaga, temporary lang yung suffering na mararanasan niya, pero pagkatapos na, nagbibigay ng lahat ng kapangyarihan sa kanya. Pero siyempre, yung mga alagad nung time na yun, hindi nila maintindihan yun. Kaya nga sila, sabi nila dito, di ba, na sinunod nila ang tagubilin, ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano nga bang kahulugan ang sinabi niyang muling pagkabuhay. Kasi hindi naman nila alam na muling mabubuhay. Di ba? So, basta kasama lang nila, nangangaral sa sumasama sa kanila. So, yun ang kanilang nasa isip. Kaya, sa time na to, sa pagkakataong ito, hindi pa nila halos maintindihan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. So, sumusunod lamang sila sa kanila. Kaya ito yung aral natin na sa second week ng Lenten season na ano man ang hirap na danasin,
natin ay mayroon naghihintay kung tayo magsasakripisyo, kagaya ng ating Panginoon Jesus, pagkatapos niyang magbata ng lahat ng hirap, ay nag-glorified ng kanyang body. Na kung saan ay hinihanda rin niya para sa ating lahat, kung ano ang meron sa kanya, ay kasama tayo doon. Kaya nga, di ba sabi niya, nung umakyat na sa langit, sabi niya sa mga alagad niya, mauna na ako sa inyo dahil paghahanda ko kayo, doon ay maraming silid na inyong pupuntahan. So, mauuna lang siya, susunod mga alagad, at tayong lahat na mga anak niya na nananampalataya sa kanya, sumusunod sa kanya, ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa financial, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun ay yung matatanggap ano man ang iyong kahilingan. Kaya tayo pimanalangin mo, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Problema sa kanyang pangangatawan, stage 4 cancer, bedridden na. At yung ano po mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po, tanggalin niyo po, plusin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nasira na nagkawatak-watak. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli. At sa pinansa, Lord, na kailangan namin lahat, lalong-lalo na, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng ulam, ng bigas, pambahan sa mga bata, pambili ng gamot at kung ano pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng itiniling namin sa matamis na pangalan at Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.